Hello, teachers. Good day po sa inyong lahat. Wait lang. Check ko yung aking Facebook page if nag-live na siya. Yes, nag-live na siya. Edit ko lang po yung caption. Sige. I-share ko muna sa mga group habang hinihintay ko po kayo. Mabilis lang po. Sige. Unti-unti na kayong dumadami. Pasensya na po talaga last night. So, kaya ngayon ako nakapag-live. Last Sunday, everyone. Kumusta po kayo? Malapit na matapos na mag-share sa mga group. Sige, fresh ang person sa sige. Last na. Madugay mo naman. Yun. Done. Sige, magsimula na tayo. number 6 na tayo ngayon. So, 4 na lang. By the way, sa mga nag-avail po sa amin ni Ma'am Reg, malapit na po ang ating pre-board. On August 25 na po. Sige, good morning sa inyong lahat. I hope makapag-breakfast na kayo. Sige, makikita niyo lang po ba ako? Sige, mag-start na tayo. Hello everyone! Kumusta po kayo? I hope you are doing well. Today, we are going to discuss and rationalize questions under science and technology. Sige, Gen Ed po tayo today for September 2025 po ito. Number 6 na tayo. So, malapit na. Malapit na yung board exam nyo. Yeah, laban lang. Kaya nyo yan. Sa mga hindi po makapanood ng video na ito, i-upload ko po ito sa aking YouTube channel. Check nyo lang po. Teacher John Let Review Science. At dito din po, hindi ko po dito i-delete. Kasi free po ito for Gen Ed. Okay, sige. Prayer po muna tayo, everyone. I am requesting everyone to please bow down your head and feel the presence of the Lord. Dear Almighty and everlasting God, today we praise you for the gift of life, supportive family, genuine friends, thought processes, safety, and for all the blessings. Also, we praise you for human minds to understand the magnitude of your power is beyond our comprehension. And everything in this world is under your care. Lord, sometimes our mind grows cloudy and inworthy. Please take away these negative thoughts and fill our soul with hope and peace. Lord, we ask you to nurture our minds so we can study better and do well, especially during the upcoming board exam. Please forgive us, Lord, for our shortcomings against you and against our brothers and sisters. Please help us to remain in focus and remind us that you are nothing without you. Thank you, Lord, for every opportunity and all circumstances. Amen. Sige, ready na? Hello, good morning po sa ating future LPTs and top-notchers. May mag-top talaga dito. 66 na tayo, everyone. Included na po ito. Yung 10 po, ina-upload din po natin sa ating private po na yung group namin ni Ma'am Reg. Basta next week, on Monday, pre-board na po tayo on Monday. Sa mga nanonood po dyan na hindi po science major, pwede po kayong mag-avail kay Ma'am Reg. Yung 299 niya po na sa mga non-science majors, prof.ed.gened. But if ikaw ay isang science major na nanonood ngayon at kumbaga ka pa sa majorship, worry ka pa sa majorship mo, pwede ka pong mag-avail sa amin if meron kang 500 pesos. So you can message us after this live po. Okay, just message us po. Magre-reply po kami ng
Sige, ang dami-dami po yung promise ko, di ba? Yung iba, sinasagutan nila, nag-aabang sila sa akin Facebook page every day or every other day, mga ganun. So, hanggang 50 po yon. As of the moment, 39. Pero if ever may enough time pa ako on September, pwede ko siyang mag-add more than 50. So, depende po sa trip natin. Basta ganun po. Gusto ko lang kasi, gusto ko lang kasi na marami kayong ma-learn, especially yung mga science majors. Marami kayong ma-learn na science concepts. Sulat niyo po lahat ng mga sa Google Form quiz. Isulat niyo po, isa-isahin niyo po, isulat niyo po the answer, then maglagay ka ng meaning, mga maliliit lang ng mga words or sentence. Ganun po para mas madali mong matandaan sa September 2025 na let. Okay? Sige. Quiz time tayo. Test yourself. This is a 50-item test with rationalization. Disclaimer lamang, all information found belong to the rightful owners. No copyright infringement intended. This is for educational purposes only. Okay, nandyan na ba yung mga ano nyo? Pen, paper, notes nyo kasi mag-take down notes ka later on. Sige, carry na. Kaya ito. Mix ito mix. But more on ito chemistry. Sige, first question. Chemistry talaga. First question. Who is known as the father of modern chemistry and wrote the first chemistry book? Dmitri Mendeleev, Antoine Lavoisier, John Dalton, or Louis Pasteur? Father of modern chemistry. Diba, as of the moment, mag-check ka sa Google, ang daming mga father of modern chemistry. But ito talaga yung father of modern chemistry. Siya talaga kasi meron siyang, kumbaga, term dito, ito naglagay ako ng underline, yung first chemistry book, textbook. So, siya yung gumawa. So, sino siya? Hindi ko makita yung mga sagot niya. Check ko yung... Oh, perfect. Tama? Letter B yung tamang sagot. Tama po yan, ma'am. Antoine Lavoisier. Siya po yung first talaga nag-create ng book. Mga words niya dyan. Especially, di ba si Antoine Lavoisier, yung Law of Conservation of Mass. So, and all. Ang dami yung ginawa. So, mabalance, mga reactants. So, under siya sa modern chemistry. So, sino naman si Dmitri Mendeleev? Siya yung sa periodic table of elements. We have 118 periodic table of elements. Okay? Tandaan nyo, yung 118 na term, yung pinaka-maliit, pinaka-mababa, yung 1 hanggang sa mag-118. Pero usually, if ikaw ay isang science major or kahit sa Gen Ed, lumalabas yung mga basic lang like iron, yung sikat talaga si iron, minsan si gold, AU, si iron, FE, mga words lang yun naglumalabas sa Gen Ed. Sa periodic table, lumalabas yun sa Gen Ed. Okay, yung mga periodic table of elements. We also have here si John Dalton. Siya ito yung una, di ba we have na applicable or ginagamit na natin ngayon yung atomic theory. So siya ito yung pinakauna, si John Dalton. Yung atomic theory ni John Dalton. Next, si Louis Pasteur, yung pasteurization. Yung sa mga microorganism, kinikill yung, especially ina-apply dito yung term na fermentation. Di ba sa pasteurization, yung mga pag-kill na mga bad, especially yung mga microorganisms na unhealthy if matake natin sa ating katawan. So, papasok dito yung kay Louis Pasteur. Okay? Mga good bacteria yung papasok dito. Okay? So, next, number 2. Ang dami pala nanonood kapag weekend, no? Sige. Which scientist photoelectric effect research earned the Nobel Prize in 1921? Sikat na sikat ito yung photoelectric effect niya. Max Planck, Alfred Nobel, Niels Bohr, or si Albert Einstein. Photoelectric effect. Photo means light. Electric has something to do with electron. Okay, so ikaw ay isang dyan. Familiar po ba kayo sa photoelectric effect? Sikat na sikat ang scientist na ito sa physics. Aside sa kanyang theory of relativity, ito yung sikat niya. Okay, tama. Yeah, siya si Albert Einstein, okay? Photoelectric effect, lumalabas sa left. Yung mga photons, yung mga quantums, lumalabas yun sa left. Okay, yung si Max Planck, siya itong tao or scientist behind the quantum theory.
Yung quantum theory naman papasok yung quanta, yung discrete unit of energy o quantum theory, mga maliliit na talaga yan. So malalalim yan na physics. So modern physics yon. Kasi kapag classical physics, di ba, we have two types of physics, classical at modern. Yung classical kasi, broad, o mga malalaki, so makikita mo sa naked eye, mga ganon. But sa quantum theory or quantum physics, papasok dyan, yung mga maliliit talaga, grabe na maliliit, discrete unit of, just like example, sa light, that is photon, discrete unit of energy, that is quantum or quanta. Ganun po. So, si letter B naman, si Alfred Nobel, siya yung nag-invento ng dynamite. And also, siya talaga yung kinuha yung name, yes, di ba, yung sikat na sikat, Nobel Prize Award, mga ganun ng mga scientist. So, siya, ito yung may pakana. Okay, sa kanya, kumbaga, nag-honor sa kanya. Next, si Niels Bohr, yung planetary model, para siya sa solar system, di ba? Yun yung planetary model ng atom. Okay, si Albert Einstein, theory of relativity at yung photoelectric effect niya. Tandaan nyo, baka lalabas, especially sa science major, yung yung photoelectric effect. Add lang natin, itong si photoelectric effect, kumbaga, sikat siya, that's why, pwede siyang lumabas sa Gen Ed. Sikat itong topic na ito ni Einstein, okay, yung photoelectric effect. The photoelectric effect is the emission of electrons from a material when it absorbs light of sufficient frequency. Yung nangyari dito, we have the metal. O, try to imagine. Metal. Metal. Tapos merong light na dito napunta yung light sa metal. Okay? So, hindi siya ma-absorb, but yung mangyari dito, yan yung light yung ma-absorb, but yung mangyari dito, yung ma-emit is yung electron. Okay? So, try to imagine. We have here metal. Ako metal dito sa office. So, we have the metal, then yung light, mag-strike yung light sa metal, mostly, di ba, pag mag-strike na siya, yung mga electrons, di ba, given naman na yung metal, it has electrons talaga, di ba? Kahit, di ba, yung good conductor of, yung metals, you have, di ba, the object metal talaga, kasi meron niya mga electrons, napakaraming electrons sa metal. Baka pag electricity, good conductor of electricity, metal yun. So, but, sa photoelectric effect ni Albert Einstein na binigyan siya talaga ng award noong 1921 kasi tama talaga yung nangyari dito. Once the light strikes sa metal, lalabas talaga, mag-i-emit yung mga electrons, especially yung term photoelectrons. Kasi we have the light plus the electrons, that is the photoelectrons. Okay? Ganun po. Tandaan nyo ito. Basic ito na lumalabas. Number 3. Okay, ito. Sikat ito recently. Yung mga recent na board exam, lumalabas ito. The smallest possible packet or unit of light energy is called blank. Photon, electron, neutron, or proton. Discrete or kapag itong tanungan, iba-iba kasi yung term na ginagamit. It's either mag-verbatim ito na tanong or iba yung itanong. But identical sila. Smallest possible packet of light energy o light. Di ba? Meron kapag nakita ka ng term na light, okay? What's that? Tama, that is a photon. So, smallest possible packet of light energy or smallest unit of light, okay, ganon. Discrete unit of light, that is a photon. Okay? Yung maliliit talaga photon yan. Pinaka-discrete. Basta tandaan nyo kapag may term na light, pinaka-maliit na light, okay, that is a photon. Pero kapag energy, that is quanta. Okay? Ganun po. No, ito. A photon is an elementary particle that constitutes the basic unit of electromagnetic radiation. Basic ka, tandaan kapag basic, di ba, kapag sa life, basic unit of life, that is cell. Pero kapag basic unit of electromagnetic radiation or light, or visible light, included na po dyan, that is photon. It is a particle without mass, walang mass, and without electric charge, but it carries energy and momentum. Tandaan nyo, particle siya pero wala siyang mass. Di ba? Bigat. Okay? Di ba? Constant yung mass. At walang electric charge, but it has energy and momentum. There is motion. Photons behave like particles and waves. And their energy is directly related to the frequency of the electromagnetic radiation to which they belong. That is why yung electromagnetic spectrum, yung microwave, gamma ray, di ba hanggang sa mag-gamma ray, sa mga ganun. So di ba sa gitna, we have the visible light.
So, sa visible light, dyan talaga na-include, okay, yung electromagnetic radiation, specifically yung photons. Okay? So, tandaan nyo yan. We have the term here, frequency. Diba? Meron yung term sa electromagnetic spectrum na frequency at wavelength. Tama? So, ganun. Kasi dito, if imagine mo, diba, we have waves, ma-apply siya sa electromagnetic spectrum or radiation. Then, we have here particles. Diba, sabi dito, elementary particle. That's why photon, both siya, pwede siyang maging particle at pwede siyang maging waves. Waves if i-apply sa electromagnetic radiation or electromagnetic spectrum at particles kapag i-apply yung term na elementary particle. Okay? So, photons are responsible for transmitting light energy, enable vision, and playing a fundamental role in processes such as photosynthesis. Of course, diba, it has something to do with light, diba, yung photosynthesis. Photography and light-based communication technologies such as fiber optics. Basta may term na lights, yung optics, lumalabas na sa LED, o visible light, o optics, the way you see the mga colors and all, so it has something to do with light. Okay, tandaan nyo po, mga photo, light, mga term na ganon, photons. Okay? So, perfect. Daming nanonood. Feeling ko weekend na talaga ako mag-ano. Number 4. Gamma rays have blank, low energy, long wavelength, high energy, short wavelength, low energy, short wavelength, high energy, long wavelength. Yung term dito na energy is either frequency. Kumbaga, low energy / frequency. Okay? So, gamma rays, if you are familiar with our electromagnetic spectrum, okay, meron yan. The higher or the longer the wavelength, the higher pala. Sige, the longer the wavelength, ano yung mangyayari? Di ba, baliktad yon. So, dito, si gamma rays, short yung kanyang wavelength. Grabe yung wavelength. Maliit na yung wavelength niya kasi grabe yung kanyang energy. So, si gamma rays, dito siya na part. Ito yung pinaka-last. Di ba? Ito yung electromagnetic spectrum. Lumalabas to sa LED. Pagkatandaan nyo po, tip ko, tandaan nyo yung mga wavelength na term, frequency, napakarami, tandaan nyo talaga yung mga words na ganun. Bigyan nyo po ng meaning. Bigyan nyo ng meaning if nag-aaral kayo. Sige, dito na part, gamma ray, siya yung pinaka shortest energy, highest energy, but yung shortest, yung kanyang wavelength. Di ba high yung kanyang energy dito or frequency? Nag-20 na siya, compare dito 4 lang sa radio, dito 20 na siya. But dito naman yung kanyang wavelength, napakaliit. O napaka-short kasi grabe yung kanyang energy. Tandaan nyo po, ganito, tandaan nyo, i-arrange nyo. Baka lalabas sa LED na i-arrange siya. O, radio talaga yung pinaka-mababa, yung kanyang frequency or energy, but napaka-longer naman yung kanyang wavelength. O radio, then make microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, and gamma ray. Okay, tandaan nyo po yung arrangement, please. Arrangement niya. Same po ito sa Roy G. Biv. O yung rainbow, same po. So yung red, it has longer po, long yung red, long yung kanyang wavelength, pero shortest lang yung kanyang energy at frequency. Basta tandaan mo lang ito. Arrangement ito, radio wave hanggang sa gamma ray. Tandaan mo yung term na Roy G. Biv. O if ever itanong sa board exam yung Roy G. Biv. Yung red, yung longer yung kanyang wavelength, pero shortest yung kanyang energy. Yung violet naman, napaka-short yung kanyang wavelength, pero grabe naman yung kanyang frequency at energy. Okay? Sige. Number 5. A star, like the sun, will eventually expand into a blank, red giant, supergiant, neutron star, or black hole. Sun. Okay. Later on, di ba, meron yung life cycle, yung mga star. Dapat alam nyo po, if that is young star or old na star, based sa kanyang color. Di ba, usually based sa kanyang color, ginagamit yon. So, check ko muna, hindi ko makita yung mga sagot nyo. Sige. Hindi ko pa rin makita. Sige, tama. That is letter A. Red giant. Tandaan nyo, di ba yung star ngayon, para siyang yellow na para siyang orange. Yun na, ano na siya, yung age niya, gano'n na yun. I mean, yung star natin, which is the sun, the solar system, nasa gitna na siya. Kung baga yung kanyang life, kung sa tao pa, nasa mid na siya ng kanyang,
So before siya ma-die or mag-expand, dito na part, mag-expand siya hanggang siya magiging na siya, red supergiant. Dito pa na part yung ating sun. Tandaan everyone, the colors of stars from hottest to coldest. 'Di ba? If kahit sa atin, 'di ba, if i-apply natin na yung sa color, kapag red feeling natin red cold. Kapag red feeling natin hot. Tapos kapag blue feeling natin cold. 'Di ba normally. But if i-apply natin yung color ng stars, that is baliktad. Okay? Baliktad. Kaya dito si Rigel, blue. Hottest star siya at siya ay bago pa lang na star. Okay? Bago sa newborn star, mga ganon. So bago siya or younger siya na star. Next, we have the bluish white, si Sirius. Okay? So yung next kay Rigel. Kumbaga yung lifespan niya, yung pang next. Then dito na, ito na si Sun. We have the yellow, dito na part. Sa gitna na siya, yellow na. Next, after that, we have here orange na. Si Aldebaran na star. Okay? At yung last, si Antares. Coldest na siya. Tandaan niya everyone. Ano lang siya? Timeline niya lang. Meron niyang period na kung saan young siya, nasa mid-age niya, hanggang sa maging old siya. Okay, tandaan nyo lang po, ibaliktad nyo lang kung yung pag-intindi natin, ibaliktad nyo lang. Na blue sa star is the hottest, while your red is the coldest. Okay, ganun po. Number 6, a farmer notices that his corn plants are yellowing despite regular watering. This could be due to a deficiency of blank, nitrogen, potassium, calcium, phosphorus. Okay. Di ba ng a certain farmer, meron siya mga plants dyan or garden siguro. So, nag-wonder siya bakit kahit naglalagay siya ng enough water, okay, hindi siya green. It might be, kapag logic natin, siguro kulang siya sa chlorophyll, mga ganon. So, dito, it has deficiency in blank. In what? Ano yung deficiency? Kung baga, para siyang hindi pa enough, yellow pa siya, o kahit enough yung water pero yellow yung imbis na mag-green siya, because there is a deficiency of nitrogen. 'Di ba? Tandaan natin everyone, if you're familiar with nitrogen fixation, 'di ba ganun 'yon kapag lightning and so on, 'di ba? The earth is composed of 78% yung ng nitrogen content. So given dito, hindi lang dito sa air na area or sa land na area, but below na po, sa soil. So dito, kulang yung kanyang nitrogen content, that's why nagiging yellow siya. So check natin yung iba naman dito. Check muna mababa muna tayo. Magnesium. Kapag ang isang plant is kulang sa magnesium, lower leaves turn yellow from outside going in, veins remain green. Okay, dito magnesium. Yung ilalim na part, 'di ba dito kanina sa nitrogen, upper leaves are light green where lower leaves are yellow. Bottom or older leaves are yellow and shriveled. So dito more on siya sa yellow na part. Although yung upper niya is merong green, pero yung lower leaves niya at yung bottom niya, yung older, mabilis na mag-yellow. Dito sa office namin meron akong dito plant. So may mga parts na nag-yellow siya. Maybe kulang siya sa nitrogen. So ganon. So yung dito na part. But dito sa magnesium, para siyang same sa nitrogen, pero itong si nitrogen, very visible talaga yung pagka-yellow niya. Kasi naging shriveled din siya. So si magnesium naman dito, lower leaves turn yellow from the outside going in, pero yung kanyang mga veins is color green pa rin. We have here carbon dioxide. So white deposits on leaves, stunted growth, and plant dieback. Kapag kulang sa carbon dioxide ang isang plant, of course, 'di ba? Ano naman yung pinaka-importante, 'di ba? Sa plant importante yung carbon dioxide. Kasi 'yun yung ini-inhale ng plant, carbon dioxide. Pero kapag hindi enough yung carbon dioxide sa plant, magiging mayroon siya mga white deposits, okay? Para siya may mga white spots diyan or white deposits na siya. So stunted na siya imbis na mag-grow siya taller, ganun na lang, stunted siya, maliit lang siya. And later on, it might die. Yung fatal talaga siya kasi carbon dioxide yung kailangan niya eh. Carbon dioxide. So, malaki talaga yung chance na mamamatay yung plant.
Okay? Phosphate naman, leaves are darker than normal and loss of leaves. So dito naman, mas darker siya imbis nga normally green, but kapag phosphate yung deficiency, mas super darker na siya. Okay? Kapag dito naman po, manganese, we have your yellow spots and or elongated holes between veins. Dito naman na part, meron talagang mga holes na talaga. Okay, nag-holes na talaga siya kapag kulang sa manganese. Next, kapag potassium naman, yellowing at the tips and edges. Usually, in younger leaves, dead or yellow patches develop on leaves. So, para siyang nitrogen dito, but ito, dead or yellow patches develop on leaves. More ano siya sa, more dito usually nangyayari kasi yung sa potassium, mga bata pa ba? Or new, younger pa na dahon. But, imagine, young pa lang siya na dahon, automatic, nag-create na siya mga yellow patches. Young pa lang, imbes na dapat sa old na siya na di ba? So, iron naman, young leaves are yellow and white with green veins. Mature leaves are normal. Pero dito sa iron, kapag deficiency sa iron, yung mga baguhan pa lang talaga, okay, young leaves are yellow and white. It has white and yellow and green veins. Si calcium naman, mga bago, new leaves mishappen or stunted. Kumbaga, di ba, mag-grow siya. Dito na part, nag-stunted siya or hindi siya nag-grow normally, para siyang nakabaluktot sa calcium kapag nagkulang sa calcium. Okay, ganun po. New growth. Okay, number 7. In a hot environment, a person sweats regularly to regulate body temperature. This is an example of blank osmosis, homeostasis, photosynthesis, or chemotaxis. Okay. Hot environment. Okay. Kapag ikaw ay nasa isang place na hot yung environment, okay, a person, or kahit tayo, our body regulate yung temperature natin, naglalabas tayo ng sweats. Bakit? Ano yung ginawa natin katawan? Nagbabalance siya. Homeostasis o balance. Yung hot and cold na environment ng ating katawan at yung outside, yung inside, our inside, the environment po, yung, di ba, ating katawan, our body, meron yung internal environment, so ganon. So, magbabalance siya, it's either hot or cold, depende siya sa temperature outside. Kapag cold yung outside the temperature, iba naman yung gagawin natin katawan. Kapag hot naman yung temperature, maglalabas naman ng sweat. So, balance lamang siya, this homeostasis, lumalabas sa board exam. Basic ito sa Gen Ed, okay? Osmosis is something to do with the water. Okay? So, high, low, mga ganon. So, dito naman, photosynthesis. Photosynthesis, food-making process done by plants, okay? With the use of light energy coming from the sun. Okay? It has photons. If you remember kanina, kasi meron light energy, ganon. Chemotaxis naman, papasok naman dito yung chemical. Okay? A certain living organism, meron yung ginagawa yung kanyang katawan, especially kapag mayroong mga chemical reaction processes, meron yung ginagawa. So, dito na part, hot to cold, or yung nagbabalance ng ating katawan, nagre-regulate, that is homeostasis. Number 8, a gardener crosses a tall pea plant with a short one. All offspring are tall. This shows the tallness is blank, dominant, recessive, co-dominant, or six-link. Diba, imagine, mayroong gardener, nag-try siya, merong tall na pea plant at merong short na pea plant. Okay. Nag-cross siya, ginamit niya, nag-undergo siya dyan. Cross-fertilization. Pero, as time goes by, nag-grow na. Lahat ng offspring, tall. Tall offspring. Walang short. So, ano mangyari? Bakit tall? Bakit tallness? Dahil, tallness means dominant. Dominante yung alel ng tall na pea plant compare sa short one. So, dominant siya. Kaya, tallness yung nagiging result or phenotype ng kanyang offspring. Okay, tall at tangkad. Number 9, a newborn baby has blue skin and trouble breathing. This could be due to lack of blank oxygen transport by hemoglobin, carbon dioxide production, white blood cell activity, plasma volume. Okay. Number 9,
a newborn baby has blue skin. Di ba? Yung iba, blue skin. Then, nahirapan siya huminga. Okay, logic pa lang ito, kahit hindi mo alam, di ba? Kahit nahirapan huminga, that is tao. So, or animal. Ano ba yung basic na kailangan ng animal? O yung isang person or isang baby? Bakit nahirapan siya maghuminga? Ibig sabihin, merong deficiency o merong problema sa kanyang oxygen, kanyang breathing. So, oxygen transport by hemoglobin. Tandaan natin everyone, kaya nagiging siya. Low oxygen levels in the blood cause the lips, finger, and toes to look blue. Minsan din, nakapanood ako minsan sa mga vlogger ba sa Facebook. Yung iba, meron ako nakita na ibang mga bata, ganito talaga. Aside sa kulang yung oxygen sa kanilang hemoglobin, meron sila mga defects sa kanilang heart. Okay? So, nagkaroon ng trouble din po. So, tandaan nyo everyone, blue skin, hemoglobin, ito yung pag-transport, di ba, sa oxygen. Hemoglobin, one of the reason bakit red, enough na red yung dugo. So, ganun. So, number 10, a plant bends towards sunlight because of blank, o mga trophism. Kaya nyo to. Sikat ito sa board exam. Phototrophism, gravitoprism, stigmotrophism, or osmotic pressure. Kapag merong sunlight, it has something to do with what? Sunlight. Photo. Okay, so phototrophism. Yung nangyari kasi kapag sinabing trophism, that is the response po ng isang plant towards sa isang stimuli. It's either because of light, it's either because of touch, or it is either because of gravity, water, mga ganon. So, chemicals. So, ano yung respond? Ano yung pag-respond ng isang plant sa isang stimuli? So, that is trophism. Tandaan nyo everyone, it's either positive or negative trophism. Kapag tandaan nyo lang para hindi na kayo malito, kasi yung iba, nag-overthink sila. Kapag positive, towards. Kapag away naman, that is negative. Meron talagang ginagamit sa board exam, gumagamit talaga sila ng it's either towards or away. Ganon yung ginamit nila. Dalawa lang yan. Either towards or away. Kapag away po sa source, for example, away siya sa light source. Yung plant, nag-away siya sa light source, that is negative phototrophism. Kasi may term na away, negative. Pero kapag positive, towards. Okay? Dito, phototrophism, meron itong light. Dito naman, geotrophism or gravitophism. Something to do with gravity or sa earth ba? Or sa soil. So, ginapull niya yung gravity. Okay, ganon. Geotrophism. Okay, we also have here chemotrophism, chemical. Tegmotrophism, nakabase siya sa touch. Yung makahiya, negative tegmotrophism. Yung makahiya, kasi the way mag-touch ka sa makahiya, di ba nag-close siya dahil sa makahiya. Pero ito naman, kapag sa mga bakuran ba? Sa mga bakuran, kapag yung plant gumagapang sa mga bakuran, ibig sabihin, positive tegmotrophism. Kasi able siya makapag-adapt via touch. Okay, nag-touch siya sa mga bakod. So, nag-grow siya. O gumapang siya using the bakod. Ganon. So, positive tegmotrophism. Baka lalabas yung dalawa. It's either positive or negative. Okay? Hydrotrophism naman, sa water naman. Hydro means water. So, depende na yan if yung situation is away sa water na resource or toward sa water. Okay? If positive. Number 11. The genetic material of HIV or human immunodeficiency virus is blank. Ano yung genetic material niya? DNA, RNA, protein, or lipid. Genetic material ng HIV. Okay, ano yung genetic material niya? Check ko po yung mga sagot niyo. Sige. Tama? Hindi ko makita? O sige. That is letter B. Ito po kasi si HIV, it has
HRV RNA. RNA yung ginagamit niya. Ribonucleic acid. Ribonucleic acid dito. So, HIV envelope, we have here. The HIV, di ba itong HIV? Virus ito, di ba? Virus. Kasi kapag sinabing virus, is either hindi siya, non-living siya at depende kasi niya, acellular, mga ganon. Merong term dito, basta yung ginagamit usually sa board exam, non-living siya. Able lamang siya na makapag-replicate once na insert siya sa isang host cell. Ganon yung kapag virus. So, K-terms, HIV capsid, ito yung capsid. HIV capsid. HIV score that contains HIV RNA. Kaya RNA, dito yung genetic material niya sa HIV, RNA yung gamit. Ribonucleic acid. Hindi ko makita. Sige. Later, makita ko lang yan. Hindi ko makita yung mga comments nyo. So, dito, HIV envelope naman po, outer surface of HIV ito. Para siyang cell wall. Okay? Sa outer na layer siya. HIV enzymes naman, ito yung mga enzymes, para siyang mga organelle. Inside check lang para siyang mga organelle dyan. So, HIV enzymes, proteins. Handaan kapag nakita ka ng term na enzymes, automatically, it has something to do with the term proteins. Okay, enzymes. Kasi mga proteins naman yun. Proteins that carry out steps of the HIV in the HIV life cycle. HIV glycoproteins naman, protein spikes embedded in the HIV envelope. Okay, dito. Mga spikes naman niya sa labas. Mga spikes. Okay, para siya mga thorns, mga ganun. HIV RNA. HIV's genetic material. Okay, that is RNA. Okay, ito kanina. Tandaan nyo. Kalalabas niyan sa let. Importante alam niyo na kapag HIV or virus, ang atake niya talaga is RNA, yung genetic material. A person with goiter has an enlarged thyroid dito, di ba? Meron tayong thyroid gland. This is often caused by lack of blank iron, calcium, iodine, or sodium. Refresh ko muna. Hindi ko makita eh. Sige. Sige. A person with goiter, kapag yung atakin dito, ibig sabihin, hindi siya, low yung kanyang iodine, no? Meron siyang iodine deficiency. Okay. Di ba kapag kapag meron may mga goiter, yung mga tao, sinasabi ng iba na dapat meron ka enough na salt content na kasi iodine, it has something to do with salt, di ba? So dito, ito naman yung problema. These are the minerals and the human health. Ano yung atake or ano yung connection ng mga minerals na sa ating mga nutrients, sa mga food na kinakain natin, yung mga minerals. Ano yung kanyang cause? Okay. So, I don't know lang if maririnig niyo yung mga kanta sa labas. So, ganun. So, dito, magnesium. Kapag merong problema sa magnesium, okay, dito, yung magnesium kasi yung purpose niya is sa ating skeletal system, yung ating immune system. O kapag nagka-problema tayo or kulang tayo sa magnesium, yung ating skeletal system, yung ating immune system, magbaback down din. Okay? So, sodium naman, fluid balance. Okay? Dito din, muscle functions. Sodium, muscle functions at fluid balance. Mapasok kasi dito yung pag-balance, yung neutralization, okay, sodium, okay. Sa iodine, yung usually kasi sa iodine, mga pagkain dagat pa, okay, mga lamang dagat, ganun po. So, dito, potassium, nerve transmission, muscle construction. Dito yung, di ba yung iba, especially yung ibang sa mga bones nila din yung potassium. Kumain ka ng saging kasi rich sa potassium, mababa yung potassium niya, so hindi siya mas mabilis yung kanyang nervous system, hindi goods, mga ganun. So yung nerve niya, yung iba, madali silang ma-nervous, ganun, kasi kulang sila sa potassium. So iron naman, of course, the hemoglobin, reason bakit ma-transfer enough yung oxygen, at yung energy metabolism. So, di ba, kapag kakain tayo,
as a human being, di ba, kumakain tayo everyday. Itong energy metabolism, kapag meron tayong enough na iron sa ating katawan, okay, enough na iron, so ano yung mangyayari? So, yung the way na pag-ubos, di ba, kasi kapag yung ating yung carbohydrates na kinakain natin, if, di ba, mag-turn siya into glucose. Glucose, if hindi siya ma-use up, magiging fat siya or lipids. So, kaya lalaki yung isang person or isang animals and so on dyan, lalaki if hindi na use up. So, ibig sabihin, goods kapag enough yung iyong iron. Okay? Atake siya, kumbaga, meron siyang connection, okay, sa pagkain natin, yung energy. Phosphorus, bones and teeth, acid-base balance. So, ito din same siya sa sodium, yung phosphorus na able niya ma-balance yung fluid. Fluid, tandaan, fluid, gas and liquid. Ganun fluid. So, dito, phosphorus naman yung ating mga teeth, mga bukog, mga buto-buto natin, mga bones, phosphorus yan. Zinc, coenzymes, immune system. Okay, if we have enough zinc sa ating katawan, coenzymes, para siyang helper siya ng protein. Okay, mga coenzymes o immune system. So, zinc, calcium, yung kanina, calcium, bone, and teeth. O second messenger siya. If ikaw ay mga bata ba, mahilig silang mag-inom ng mga milk, mga rich sa calcium na mga pagkain, so mas stronger yung kanilang bone at kanilang teeth. Okay, fragile kasi yung mga bata, di ba? Yung mga bones nila is napakarami pa yan compare sa atin. Later on, mag-attach na siya as time goes by. 13. A person infected with Plasmodium falciparum o lumalabas sa salat likely got it from what? Mosquito bite, drinking dirty water, eating undercooked meat, inhaling spores. Okay, what do you think? Plasmodium. Okay, Plasmodium falciparum. Plasmodium, mga sila? Okay, usually itong mga Plasmodium falciparum, makikita siya sa wet environment. A wet environment, just like the amoeba, mahilig sila dyan sa mga wet environment. So, if a certain if makagat ang isang that is mosquito. Tandaan nyo yung Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, and so on. Pero mga Plasmodium, okay, kasi nasa water area sila, hindi naman sila nanggaling talaga sa mosquito, but carrier lamang yung mga mosquito. Carrier lamang yung mga mosquito. If infected na yung mosquito, if kumagat siya sa tao, then yung tao magkakaroon ng mga sakit like malaria, dengue, mga ganun. So dito, human types of malaria. Ito yung Plasmodium falciparum, 90% of human deaths. Deadly brain fever. Okay? Kapag scary talaga, kapag yung nakakagat na mosquito, it has Plasmodium falciparum. Okay, scary. Most probably, mamamatay talaga yung tao. Yung atake kasi niya, yung sinisira niya yung brain. Plasmodium vivax naman, which is common din ito, less deadly siya, however, difficult yung pag-treat. Fever, every few months. Plasmodium oval, less common at less deadly. Same with Plasmodium malaria. Okay? Ito yung mga human types of malaria. 14. In respiration, glucose is broken down to produce blank. Water only, ATP, protein, or DNA. Ano yung respiration process, di ba? Cellular respiration, baliktad siya ni photosynthesis. If plants, ito naman sa human or sa animals. Glucose, ma-broken down siya. Glucose, makukuha siya sa food na kinakain. Ma-breakdown siya, it will produce energy or also known as the energy currency of the cell or the adenosine triphosphate. That is the ATP. Okay, ATP. 15. The pleasant smell of fruits is often due to blank esters, amines, alcohols, or ketones. Mabango na smell ng mga prutas. For example, yung mangga, ang bango-bango ng mangga. Okay. Pleasant smell of fruits because of what?
If you're familiar, if mahilig kang review, if you remember yung mabango si Esther. Mabango si Esther. Tandaan everyone, ito yung other tanong na pwede lalabas sa board exam aside sa tinatawag nating perfume. Sa board exam, kapag ito yung tanungan, yung ginagamit nila o yung verbatim, ginagamit nila na perfume. Bakit mabango yung perfume? Dahil meron siyang ester na content dyan, of course, meron ester. Or dito, bakit mabango yung mga prutas? Meron yung ester. Oh, chemistry yon. Yung mga amines naman na dito ding letter B, papasok dito yung pag-create ng mga plastics, o alcohol, at yung ketones naman. Okay, we have the ketones naman dito. So, sa ketones, more on ito sa living organisms, so mga ketones. So, dito, basta tandaan nyo po dito yung esters, perfume, or yung smell ng mga prutas. A group of compounds that are responsible for some natural and synthetic flavors. They're often found in ice creams, lollies, or lollipops, or ganun. Flowers, perfumes, and fruits. Take note everyone, lumalabas si Esther sa board exam. Naglalagay pa ng example. A hydrocarbon with a triple bond is classified as blank. Alkene, alkane, oh wow. Cycloalkane. Oh, hindi ko makita. Sige, dapat malapit ko lang first. Triple bond dito, triple bond. Triple bond. Oh, tama. Alam nyo na yan. Ito kasi, yung letter A, ano siya? Single bond. Yung letter B, double bond. Yung letter C, triple bond. Cycloalkane naman, kapag cyclo, are you familiar with yung piatos ba? Yung mga cyclo, ganun. Yung ganun yung pag-create sa board exam or kahit sa organic chemistry, cyclohexane, mga cycloalkane, ganun. Number 17, in soap making or the process of saponification, the reaction occurs between blank, acid and alcohol, fat and base, ester and base, alcohol and base. Number 17, in soap making, ano yung soap? Ano yung soap? Are you familiar with acid and base reaction? Dapat alam mo kung ano yung acid. Di ba mo siya sa citrus fruit, citrus, mga ganon. So, kapag base, ano siya, slippery, ganon. So, kapag soap, ano yung reaction between what? There is a reaction between what? Between glycerin, minsan glycerol, o ganun. Glycerin at base. Ito kasi, di ba, we have here glycerin. Kapag fat, o glycerin, fat yung mga term dyan. Glycerin, triglyceride, fat yan. Okay, fat. Or lipid. Base naman, palagi yung tandaan, kahit saan ka magpunta, yung soap talaga, base yan. Base. Okay. 7.1 above. Kaya sa pH level niya ba, di ba, we have the acid and base. Di ba, slippery, yung mga liquid soap, dishwashing liquid, shampoo, mga base sila na form. So dito, we have the soap and the glycerin. And the water, excess na yan, parang siyang byproduct yung water. Pero in soap making, tandaan palagi, yung pag-create ng soap ba, X na lang muna yan yung mga ester. Kasi para na siyang flavor or pabango na siya dyan. Additional na lang nila. Pero bakit nakagawa tayo ng soap? It's because of the glycerin which came sa fats. Then yung glycerol at yung soap talaga which is a base. Okay? It has fatty acids and sodium. That is the soap. 18. A compound with the formula C6H12O6 is blank. Glucose, methane, ethanol, or acetone. C6H12O6. Carbon dioxide, 6 atom ng carbon. Okay. Okay, we have here hydrogen.
12 atoms of hydrogen. O, oxygen. 6 naman yung atoms ng oxygen. That is glucose. This is the formula of glucose. C6H12O6. Or lumalabas niya sa board exam. 19. In fermentation, yeast converts glucose into ethanol and blank. Oxygen, carbon dioxide, hydrogen, or water. Di ko makita yung mga comments. Sige, padayon. In fermentation, yung yeast, di ba yung mga yeast, ginagamit sa mga paggawa ng mga tinapay, ganun. So, yung yeast, it has the glucose, it will turn into ethanol and blank. Kapag fermentation process, naglalabas siya ng carbon dioxide. Okay? Ethanol and carbon dioxide. Ethanol or alcohol and carbon dioxide. Glucose, so we have here the sugar, that is the glucose, plus the yeast is equals to carbon dioxide and alcohol. Okay? Basta nag-undergo ka ng fermentation process, yung byproduct niya or yung product niya, that is ethanol, alcohol, or carbon dioxide. A laboratory technician stains onion root cells to observe chromosomes during division. So, ganon. So, which stage shows chromosomes lined up at the center? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Di ba? Lumalabas sa let yung term na PMAT. PMAT. O, process niya, yung nauna, prophase, next, metaphase, next, anaphase, and last, telophase. So, dito, yung nangyari sa chromosomes, di ba, since sila split, so nag-align sila together at the center. That is the process. Saan siya na-process? During cell division. Saan? Okay, tama. That is sa metaphase na process. Tandaan dito. O prophase, ito pa muna sa prophase. Okay, we have the aster, the chromatids, the microtubules. Okay, ito pa muna, sa gitna pa muna, we have here the cytoplasm, the centromere, the nuclear membrane, nasa gitna. So, nag-create pa muna ng mga, kumbaga, nag-arrange pa siya. Next, late prophase, or para siyang primary metaphase. So, dito, late prophase na nuclear membrane fragment. Yung mga centromere, visible na. Or dito, nag-attach na sa mga spindle fiber or sa microtubules, dito na siya, naka-attach siya. Pero hindi pa siya nag-align. Hindi pa siya align. But sa metaphase, nag-align na talaga sila dito sa gitna. Oh. We have here the equator. So, sa gitna na siya. Nag-align na sa equator na area. So, pole, so sa equator. Anaphase naman, nag-separate na sila. Separated chromatid. O, anaphase yun. Telophase, chromosome uncoiling, nuclear membrane reforming. So, since nakat na sila na dalawa, so yung chromosome naman, mag-uncoil sila. Kanina yung mga coil pa, sa telophase, nag-uncoil na. Okay, ganun. Tandaan lang, PMAT. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, 21. A patient's muscle cells show abnormality low ATP levels. Which organelle is likely defective? Lysosome, Golgi apparatus, mitochondrion, or endoplasmic reticulum. ATP, okay? Sa cellular respiration, saan nangyayari ito? ATP, nag-glow, yung energy currency. O, nagkaroon ng abnormal sa muscle cells. Ano yung organelle na responsible? Bakit nag-glow yung ATP? Bakit? Kapag sa plants, di ba sa plant cell ginagamit chloroplast. Kapag sa animal cell, di ba ginagamit mitochondrion? Okay. So, kasi dito yung energy currency of the cell nangyayari, which is the ATP na process o cellular respiration sa mitochondrion. 22. A red blood cell placed in a hypertonic salt solution will blank, swell and burst, shrink, remain the same size, start dividing. Hypertonic, di ba we have hypertonic,
hypotonic or isotonic. So dito na part, we have the hypertonic salt solution. So yung blood cell na place sa hypertonic salt solution, ano yung mangyayari sa cell? That is, mag-shrink siya dito, mag-shrink. Mag-shrink. Kasi napakaraming water inside. So, in the water, di ba dito, kapag maraming water inside, then napakaraming solute outside, mangyayari, yung water, hindi siya mag-stay inside, but mag-out siya. So, once na ma-out yung water, yung cell mag-shrink. Okay, ganito, mag-shrink na siya. Wala siyang maglayos ba? Wala na siya energy. Nag-shrink na siya kasi lumabas na lahat ng water. Isotonic. Equal yung solute inside at yung water outside. So, baliktad siya. If ever naman equal yung sa outside yung solute enough, same naman sa solvent na nasa loob ng isang cell. So, no net movement kasi of course, balance, isotonic balance o normal. Ay, ganun. So, hypotonic naman, higher solute inside. So, napakaraming solute. For example, salt. Napakaraming salt inside. Tapos, higher water outside. So, yung water, papasok yung water. Water moves in. That's why mag-swell siya. Mag-swell yung cell kasi papasok yung water. Okay, ganun. 23. Which cell organelle packages proteins for transport out of the cell? Ribosome, Golgi apparatus, nucleus, or chloroplast. Okay, packages. It modify yung mga proteins, yung mga lipids. So, dito ka pumunta, dyan ka pupunta for transport. So, ito yung reason. Siya yung nagpapackage, para siyang LBC. Yung gano'n, nagpapackage siya. So, dito, si cell organelle, yung purpose is to package the protein, package the lipids, package the everything. So, i-transport siya ng cell, transport out siya ng cell. That is, tama. That is, Golgi apparatus or the siya yung nagmo-modify. Cells post office. Okay, dito, ano naman yung ribosome, di ba? Yung pag-create ng protein. Okay, ganon. Protein synthesis, it has something to do with the ribosome. Nucleus, dyan nakapaloob yung chromosome sa nucleus. Dyan yung DNA, o ganon. So, sa chloroplast, saan siya makikita? Okay, so sa plant cell, chloroplast. Okay, ito, organelle that modifies, sorts, transports lipids, proteins, and other macromolecules. Para siyang Shopee, mga ganun. So, yung organelle, nag-modify nila, check nila isa-isa. Then, ito dapat dyan ka sa sort A, ito sa sort B, ganun, sort C. So, ano ka ba? Lipids ka ba? Proteins ka ba? So, check nila isa-isa. You see? Cells post office or Golgi apparatus. A DNA mutation in a skin cell is passed to a new skin cells during blank meiosis, binary fission, mitosis, or fertilization. Hindi ko talaga makita. A DNA mutation, take note everyone, skin. Kapag di ba skin, it has something to do with the term body. So, which of the following skin cell o meron siyang DNA mutation but skin to skin. That is process mitosis. Mitosis, di ba kapag mitosis, body cell. There is a body cell, cell division sa body cell. Okay, ganun. So, mitosis. Kapag meiosis naman, sex cell. Okay, binary fission sa mga bacteria usually, fertilization sa mga human being usually. Kapag human being or mga mammals, mga animals na able to replicate or magkaroon din sila ng kanilang own offspring. The Earth's lithosphere is broken into pieces called blank magma chambers, tectonic plates, sedimentary layers, or fault zones. Yung lithosphere, okay, Earth's lithosphere, it's broken into different pieces. Puzzle siya actually, puzzle pieces called as, tama, that is tectonic plates. O, tectonic plates, we have here. Tectonic plates are large, rigid sections of Earth's lithosphere that moves and interact at their boundaries. Dito,
We have here plate boundaries, either divergent, convergent, or transform. We have here Pacific plate. Napakalaki ni Pacific plate. We have the Antarctic plate, Australian plate, Indian plate, sa Somali plate, or sa Africa na area, African plate, South American plate, Eurasian plate, ganun. So, dito, meron itong kulay. Kapag red, spreading center. The red. Kapag pink, dito, kapag pink, ito pink, extension zone, extend na lang. Subduction. Dito sa subduction zone, we have the convergent, o nag-converge. Usually, kapag tectonic plates and continental, usually yung mga continental plates or oceanic plates, kapag nag-subduct, nag-converge sila together. So, yung iba, o ganun yung subduction, o ganun. Kapag ganito, tapos pumunta sa ilalim kapag subduction zone. Ito mga subduction zone, ito na mga boundary. Philippine plate, part of Australia, northern part of Africa, dito Arabian, Caribbean, ganun. Okay? Tandaan nyo po everyone, ito yung plate tectonics. Okay, wait lamang po. Inom muna ako ng tubig. Check nyo muna yung score nyo. 25 out of 25 ba? Excuse lamang. For a while. Okay. Back. Sige. Sa mga nanonood dyan, hello po sa ating 39 viewers as of the moment. Kasi kanina tumaas, bababa, tataas, bababa. Importante may nanonood. Sige. For September 2025 let, if you're a science major and you have 500 pesos, you can message us if you want to avail our 66 total sessions. Okay, we have free na po yung Prof. Ed at Gen Ed from Ma'am Reg at meron akong 10 extra sessions, included na po ito, na ina-upload namin sa aming exclusive review group. So, from time to time, recently, meron akong number 39 na ako na pinopost ko talaga sa page 10, sa page ko, 20 items per, di ba? 20 items kasi yung aking target is 1,000. Sa private group naman, meron silang mga boosters, meron silang exclusive review group. So, meron tag 50. Kapag dito sa sa Facebook page, meron tag 20, pero sa private tag 50. Minsan, if maganahan ako, so more than that, gagawin natin. So, immediate access from March o yung 2025 ng March na mga regular sessions, uploaded na po. Additional yung 14, based sa TOS, at yung 24 ni Ma'am Reg, 12 niya na Prof. Ed at Gen Ed. Excuse me po. Okay, we have the diagnostic, the pre-board, the final coaching. Malapit na po yung ating pre-board. Next week na yan. Malapit na kasi yung board exam nyo. 1 month na lang. 1 month to go na lang. Okay, sige. If ikaw ay hindi science major po na nanonood dyan ngayon, you can message Ma'am Reg and to avail the Prof. Ed Gen Ed. 26. The organelle responsible for photosynthesis is blank. Basic. Chloroplast, vacuole, mitochondrion, ribosome. Photosynthesis. Ano siya? Ano yung responsible na organelle? That is tama. Letter A, chloroplast. 27. A genetic disorder is caused by the presence of extra chromosome number 21. Is blank. Turner syndrome, Down syndrome, Klinefelter, or Huntington's disease. Trisomy 21 kasi extra chromosome sa number 21, that is tama, that is Down syndrome. Lumabas ito during our time. Ano naman yung Turner syndrome? XO. Ibig sabihin, XO ito, XO. 45 lamang yung chromosomes imbis na 46. Then meron siyang X. So ibig sabihin babae siya, babae. Kasi ng O yung isa kasi hindi ma-identify. Is either yung sa parents siguro na isa,
hindi talaga ma-identify if X or Y dyan. Kasi kapag XX, babae, XY, lalaki. So dito, since X naman siya, so papasok na, yung kanyang feature is babae. Okay ba? But usually, marami siya mga defects. Klinefelter syndrome. Sobrahan naman ito, 47 naman. Sobrahan sa X, sobrahan sa pagkababae na, kumbaga, meron siyang Y, just like meron siyang penis, meron siyang mga male reproductive organs. However, yung meron siyang malaking breast, mga ganun. So, parang lalaki nga siya, pero yung kanyang physical appearance para siyang babae. Pero mga pambabae na kasi nasobrahan siya sa X. Huntington's disease, ito naman ay isang disease na para siyang kinakain niya yung brain, okay? Yung yung utak, brain decay, sisira. The small intestine absorbs nutrients through finger-like projections called villi, alveoli, microtubules, nephrons. Okay? Check nyo nga. Ano yung kapag finger-like, di ba we have finger-like, lash-like, hair-like, mga ganun. Walabas na sa letter. Okay. 28, that is letter A, villi, finger-like. So, sa small intestine naman natin yan. Okay. Di ba, we have the large intestine, small intestine. Yung corner niya, yung sa gilid niya ba na part? So, finger-like projections. Para siyang finger, di ba? Para siyang kamay dito. 29. The pigment in skin that protects against harmful UV rays coming from the sun, okay, is blank, hemoglobin, melanin, keratin, carotene. Okay. So, pigment in skin protects UV rays. So, usually sa skin siya, minsan din, makikita din siya sa hair. Ito, pwede din siya maging ingredient sa malusog na hair. But, yung purpose talaga, yung pigment talaga niya is sa skin. Tama, that is melanin. Melanin content. Yung hemoglobin, of course, yung sa oxygen, yung sa blood. Keratin naman, sa hair talaga ito. Ito si melanin is either sa hair, sa skin, yun yung sa melanin niya. O kumbaga broad yung melanin compare sa keratin. More on si keratin sa hair, o paano siya tumaba, and so on. Si carotene naman, we also have here carotene. Another naman siya na kailangan din natin sa ating katawan. So 30. A predator-prey relationship helps maintain blank extinction, predator overpopulation, rapid growth of prey, or biodiversity balance. Okay, di ba we have relationship, symbiotic relationship. Predator and prey. Predator, siya yung, baga naghahabol, then papatayin niyo yung prey, or kakainin niyo yung prey. So, this relationship, it doesn't mean na merong patayan, o dito na part, dito lang na part, especially sa animals. Okay? Sa animals natin na hindi applicable dun sa tao, of course. Dito sa animals lang. Yung predator-prey relationship, hindi lang siya more sa negative kasi may namatay, but it helps maintain biodiversity balance. Kasi hindi naman okay na prey lang lahat, predator lang lahat, but everything talaga, meron talagang purpose ang lahat. So bakit nandito tayo? Bakit ganun yung relationship ng mga animals, ng mga plants? Because of the balance. I remember, bata pa siguro ako, grade 5, grade 6. Nasa church kami din, sabi ng isang lecture, sabi niya, lahat na may buhay, meron yung purpose. Especially yung mga ants, meron yung purpose. Kaya wag niyong patayin daw, sabi niya, wag niyong patayin. Pero yung iba naman, pinapatay nila because it has something to, meron talagang common, kumbaga, meron talagang common or balance talaga na ginagawa ang ating kapaligiran. So, I think normal naman whatever is happening right now, it is a result of what is, kung ano yung ginagawa sa environment. Meron talagang result, cause and effect lamang yan. Okay? Predator and prey, biodiversity balance.
31. A food web shows a single pathway of energy flow, interconnected feeding relationship, only predator-prey relationship, seasonal migration pattern. Okay, tandaan, kapag food web, complex or interconnected feeding relationship. But food chain, single pathway of energy flow, single lamang. Okay, normally, single. That is food chain. 32. An invasive species in an ecosystem can cause blank, decreased biodiversity, increased biodiversity, stable population levels, or no effect on natives. Invasive, ibig sabihin alien species siya. Baka hindi siya common sa isang area, pero dahil nandyan siya, sa isang ecosystem, ano yung mangyayari? Take note, invasive siya. Take note, alien siya. Take note, hindi siya common. So, kapag hindi common, in-apply mo sa isang area, yung mangyayari is magkakaroon ng decrease in biodiversity. Ibig sabihin, probably mamamatay yung ibang mga animals, ibang plants dahil hindi sila comfortable sa pagpasok ng invasive species. Bababa. Okay, 33. A student accidentally cuts his finger while slicing vegetables. Blood immediately starts clotting at the site. Which component is most responsible for clot formation? Naku po, pre ko talaga, nalalabas ito sa board exam. Red blood cells, white blood cells, platelets, or plasma. Sikat na sikat kasi ito, baka lalabas ito ha. Baka lalabas. Because ito yung natural band-aid of our body, that is platelets. So ito. We have here the normal blood vessels, then nagka-injured, na-cut mo yung finger mo, na-injured yung blood vessels. So, next, ano yung gagawin? Yung platelet, magpro-program yung platelet dyan, gagawin ng paraan para ma-cover up, lalabas ng dugo, or hanggang dyan ka na lang blood, hindi na lalabas yung the remaining blood because nandito si platelet natutulong, mga ganun. So, form clot na. A boy drinks milk regularly but still has weak bones. The doctor discovers that he lacks vitamin D. What is the role of vitamin D in bone health? Vitamin D. Okay. Mahilig na siyang uminom. Kasi yung mga minerals, yung mga vitamins and minerals sa ating katawan, meron siyang connected sila. Ibig sabihin, kapag merong deficient sa isa, nagkakaroon ng problema sa other minerals or nutrients. So, umiinom naman siya ng milk regularly, pero yung kanyang mga bones are weak pa rin. So, sabi dito, okay, lack siya ng vitamin D. So, ano yung ginagawa ng vitamin D? That is, absorbs calcium. Okay, dito, for example, nag-drink ka milk. So, pwede mo na siya magiging urine. If lack ka sa vitamin D. But, if meron kang enough na vitamin D, then, knowing that calcium, kumbaga, yung milk has enough calcium, so, if meron siyang enough calcium, yung role ng vitamin D, absorb niya yung calcium. Ganun po. 35. A sudden release of energy in the lithosphere causing ground shaking is known as blank. Tsunami, earthquake, volcano, or erosion. The sudden release of energy. Baka mag-verbatim ito. Baka mag-verbatim. Sige, a sudden release of energy in the lithosphere causing ground shaking, that is tama, that is earthquake. That is earthquake. Tama? That is earthquake. Tandaan, kapag tsunami naman po, dito, kapag tsunami, usually, nangyayari siya kapag meron ng earthquake or even volcanic eruption na merong water, okay, magkakaroon ng tsunami alert, chuchu. So, kapag dito naman sa yung mga volcano, mga vulkan, more on sa land na area, pero meron din mga water na mga vulkan.
or dito volcano, erosion, pag-erode ng mga land. So dito 36 naman, when a mosquito bites a person, the immune system produces special proteins to fight foreign particles. These proteins are called blank hormones, enzymes, antibodies, or antigens. Yung ating immune system, naglalabas siya when a certain person na bite ng isang mosquito, di ba, mag-red itch yan. So, yung immune system, mag-produce siya ng special protein para yung mga foreign particles or kung saan yung, for example, yung kanina, yung plasmodium, yung mangyari dyan, so, fight foreign particles. These proteins are called hormones, enzymes, antibodies, or antigens. Okay, check natin. Sige, tama. That is antibodies. So, normally, yung ating katawan produce ng antibodies. Kumbaga, anti-foreign particles. Ganun. Anti-foreign particles. So, yun yung ginagawa. Nagpre-protect siya. Create siya ng special. So, antigens is also known as immunogens. Pero kapag antibodies, immunoglobulins. Okay, antigens are usually lipids or fats. However, they can also be proteins, carbohydrates, and nucleic acids. So, all antibodies are proteins. So, dito yung antibodies, proteins lamang siya. Proteins. Ganon. Yung antigens naman, usually mga lipids or fats, pero pwede din maging combination siya ng protein, ng carbohydrates, or nucleic acids. So, yun, ano yung effect niya? Antigens cause allergic reactions or even illness. It protects energy against the effect of the antigen, either be lysis or immobilization of the particles. Yung purpose niya is to protect the effect of the antigen, either during the lysis or the immunobilization of the particle. Nag-mobile ba? Nag-move. Epitopes are regions of the antigen where interacts with the antibodies. But paratopes are variable regions of an antibody that binds to an epitope. Okay, nag-binds naman siya sa epitope. Antigens have origins outside the body. Ito naman yung antibodies, yung na-originated naman siya inside the body. Okay, so yung antigens either maybe foreign siya or labas siya, more sa outside. So dito yung antibodies, more on siya sa inside, okay, from our body. Ganun. So ano yung pinagkaiba ng enzymes at ng hormones? Enzymes are biological catalysts that speed up the rate of biochemical reactions without undergoing any changes. Enzymes, catalyst talaga yan, speed up of the rate. Pero hormones naman, hormones are molecules, usually a peptide or steroid, nag-hold sila, that produce in a specific cellular reactions in target tissues and organs some distance away. Okay, hormones naman, mga molecules sila, pero usually peptide or steroid. Peptide that holds, actually, it holds our proteins, mga ganun, yung mga peptide band. Steroid naman, papasok yung lipids, yung fats. Okay, yun yung sa hormones. So, 37. Pasteurization invented by Louis Pasteur, di ba kanina yon, is used in milk processing to blank, kill harmful microorganisms, increase fat content, produce vitamins, improve taste. Pasteurization, it kills harmful microorganisms, di ba kanina? Pero iniiwan nila yung mga good bacteria. Yung mga milk, yung mga cheese, meron yung mga good bacteria. The Yakult, meron yung mga good bacteria. Kasi it undergo pasteurization process wherein yung mga harmful bacteria namamatay talaga. When a person accidentally inhales dust and tiny hairs in the nose trap the particles, what are these hairs called? Villi, cilia, flagella, microvilli or flagella. Dito naman tiny hairs or hair-like structure. Okay?
dito sa ilok natin siya na part. So, matrap yung mga particles, inhaled dust, that is cilia. Okay, ito yung mga mukha dito inside our nose. So, ano yung pinagkaiba ng cilia at flagella? Lumalabas sa let kasi flagella, lash-like. Cilia, hair-like. Villi, finger-like. Okay? Cilia are slender protuberances that project from the much larger cell body. Okay, larger siya. So, cilia, more on siya sa tandaan, lumalabas sa board exam cilia, hair-like, flagella, lash-like. A flagella is a lash-like appendage that protrudes from the cell body. Tandaan nyo, yung flagella, meron siyang parang tail. 39. A student pulls an all-nighter before exams. Which part of the brain is most affected due to the lack of rest or tulog? Hypothalamus, cerebellum, medulla oblongata, or cerebrum. Ano na part ng brain natin dito? Bakit naapektuhan ka dahil kulang ka sa tulog? Ano na part ng brain yung nagkaapektuhan? That is cerebellum. Okay, kasi more sa cognitive, sa pag-think siya sa pag-think. We have the frontal lobe, the temporal lobe, okay? Meron tayong 4 dito na lobe. So, diyan nakapaloob yung cerebrum. Okay? So, cerebrum yung problema. So, touch, vision, hearing, speech, reasoning, o reasoning pa lang. Emotions, learning, reasoning, okay, ganun. Fine control movements. Yung cerebellum naman, it coordinate muscle, movements, balance, posture. Balance and posture. It maintains balance and posture. Big thanks to our cerebellum, dito na part, sa ilalim. Big thanks. Kasi sila yung nagme-maintain nating posture. Okay, ganun. So, brainstem rely center interconnecting the cerebrum and the cerebellum to the spinal cord, breathing. Heart rate, body temperature, wake, sleep cycles, mga ganun, digestion, sneezing, coughing, vomiting, swallowing. It has something to do with our brainstem. Okay, brainstem naman natin. Dito sa ano part. A mango fruit changes from green to yellow as it ripens. Which plant hormone is mainly responsible? Auxin, ethylene, gibberellin, or cytokinin? What do you think? Green to yellow. Kumbaga nag-ripen siya. Nag-ripe siya because of this ethylene. We have here plant hormones. Baka lalabas. Gibberellin, it stimulates breakdown of stored food to facilitate germination, sprouting of leaves. Gibberellin. So, more on siya sa breaking down or during of germination or sprouting of leaves. Abscisic acid naman, dormancy of embryo, the wrapping of ripened leaves and fruits. Kapag kulang, okay, kapag nagka-problema sa abscisic acids, okay, ito naman yung mangyayari. Okay? So dito we also have your auxin. Cell growth, cell elongation, bakit siya tumutubo? Okay, mabilis. Promoting the growth of terminal buds of fruit formation. That is auxin. Ang yung cytokinin naman, cell growth, cell division, and cell differentiation. Cell, more just cell growth, division, and differentiation, cytokinin. Yung ethylene naman, ripening of leaves and fruits. Excess amount of ethylene cause drafting the leaves and fruits. So, ito yung tanong. So, nag-ripen na siya dito. Ito, nag-ripe na siya. Nag-ripe na siya. Ripen of leaves o mga fruits. So, luto na siya. Mga ganun. So, ethylene. When an earthworm is cut in half, only the front part may survive and regenerate. The ability is called blank metamorphosis, reproduction, regeneration,
differentiation. Okay. Earthworm, pag i-cut mo siya sa half, yung front part may survive at ma-regenerate. Of course, from the term itself, regeneration. So we have here types of asexual reproduction. Binary fission often na nangyayari sa mga bakterya. Binary fission bacteria. Mitosis naman sa mga eukaryotes sa atin. But here, mitosis yung process or mga eukaryotes na lang. So mitosis yung process own or more on siya sa hindi sa meiosis which is meron talaga na kailangan ng partner. So sa meiosis naman more on siya sa body cells. Budding or both, o dito yung budding nangyari ito sa mga hydra. O sa makat, o mag-grow na mag-grow, dadami ng dadami. Regeneration, we also have here, saying kanina sa regeneration, pag mag-cut, mag-regenerate lamang siya. Okay, 42, a caterpillar changes into a butterfly. Okay, this biological process is called blank fertilization, metamorphosis, regeneration, or germination. Okay. Hindi ko makita talaga yung comments. Sige. Ano yung process niya? From caterpillar, diba? Meron yung larva, pupa, so on. That is metamorphosis. Lumalabas sa let. Paano ma-identify complete or incomplete? Kapag incomplete, eggs, nymph, small nymph, large nymph, adult fly. For dito, kapag complete naman yung metamorphosis niya, we have here the adult. We have here the eggs. After the eggs, we have the larva. After the larva, we have the pupa. Balik naman da yun. Okay, so cycle labang. So tandaan everyone, complete at incomplete metamorphosis lumalabas sa let. Okay, tandaan mo lang yung eggs, nymph, adult. So incomplete. So mabilisan yung incomplete. Kapag complete naman, it takes time. It takes time. Kasi takes time pa yung pag-crack ng mga egg, yung larva, yung pupa, at yung adult. An athlete consumes a lot of carbohydrates before a race. The carbohydrates will first be broken down into blank amino acids, glucose, fatty acids, or vitamins. Carbohydrates. Ano yung pinakauna na ma-breakdown niya? That is, glucose. Carbohydrates. Carbohydrates siya, macromolecule, then the glucose. That is the glucose, or also known as the dextrose. Okay, ganun. 44, a doctor prescribes antibiotics to a patient. These drugs are effective only against what? Against virus, mga fungi, mga bacteria, or protozoa. Okay. Bakit yung isang tao nilalagyan ng antibiotics during the drug? Okay. Bakit? Ano yung nangyari? Because of bacteria. Bacteria lamang. Okay? Kapag nakita ka ng antibiotics, naristahan siya ng antibiotics ng doktor, ibig sabihin, yung kanyang laboratory, merong mga bacteria. Ganon. Okay. A refrigerator works by transferring heat from blank. Okay? Hot to cold region, cold to hot region, system to surrounding only, surroundings to system only. Yung refrigerator, baliktad kasi siya ng normal, diba? Yung normal talaga. From hot to cold region. Yun yung normal. But right now, sa refrigerator, the way yung pag-transfer niya, that is from, from cold to hot. Baliktad siya, di ba? From cold to hot. Pero usually, sa second law of thermodynamics, more on tayo sa hot to cold na region. If the temperature of a system decreases to absolute zero talaga. Ibig sabihin, mababa talaga yung temperature. Okay. It becomes, yung entropy? Kapag sinabing entropy, that is a disorder of the system. Okay. Kapag mababa, di ba, the lower the temperature, the solid it becomes. Di ba, solid, kaya sa lower temperature, solid. O solid siya. So, yung entropy is, kapag sinabing entropy, disorder, para siyang
kagamo. Basta, ang hirap, para siyang complex, ganon yung entropy. Pero dito, since na nag-absolute zero siya, ano mangyari sa entropy? Since na nag-solid siya, ano mangyari sa entropy? Mangyari sa kanya is mag-zero din po. Okay? Kasi dito sa absolute zero, kumbaga freezing na siya, na-freeze na siya. Freeze na siya. So, ibig sabihin yung entropy, hindi na makapag-move kasi nag-freeze na din siya. Okay, zero. 47, if you place a spoon in a hot soup, it becomes warm. This is heat transfer by blank, conduction, convection, radiation, evaporation. Dito, yung yung spoon, na-put siya sa hot na soup. Then, yung mangyari, yung spoon nagiging warm because of the direct contact or heat transfer by conduction. Okay, dito, direct contact ito. So, yung init pupunta sa kamay. Okay, ganun yung process. Evaporation, from liquid to gas, convection up, down, up, down, up, down na cycle, radiation naman, electromagnetic spectrum. When you rub your hands together, friction converts mechanical energy into blank. Try to rub your hands together. Light energy, chemical energy, nuclear energy, thermal energy. Ano yung nangyari sa kamay mo? If you rub it. Friction yung tawag dito. Friction. It converts mechanical. Hindi nga siya specific talaga na object yung ating kamay, pero mechanical energy yung gamit dito because of our muscles. Our muscles are moving. Yung ating mga bones na move dyan. Mechanical energy turn into thermal energy kasi nag-create siya heat. Nag-heat ang ating kamay. Ganun. 49. When gasoline burns in a car engine, which two main forms of energy are produced? Yung gasoline, na-burn siya, chemical energy yun. So, car engine, ano yung nga sa car engine? Okay, car, mechanical energy. Pero ano yung kanilang product na ma-produce once na ma-use na yan? Forms of energy are produced. Ano yung nangyari? Chemical o mechanical, ano yung nangyari na ma-produce nila? Thermal and mechanical. So, dito na papasok yung mechanical kasi we have the car engine, nag-move na siya. Then, thermal, iinit siya kasi gasoline burns, so mainit talaga siya. Last number. Lightning is a natural transformation of blank potential to electrical, light, and thermal. Thermal to chemical, kinetic, and potential. Nuclear, electrical, kinetic, and thermal. Light, mechanical, chemical, and potential. So, lightning. Ano na yung lightning talaga? Ano yung nangyari sa lightning? Lightning, ano siya, dapat nakita ka dyan ng term na may light. Lightning nga eh. Yun yung sa board exam, wag kang mag-overthink. Okay. Meron yung mga clue talaga na ilalagay sila. If hindi sila maglagay ng clue, sure ba napapasa tayo? Of course, mahihirapan tayong sumagot kasi walang clue. So, the correct answer is letter A. So, from potential, going to electrical, going to light because of the term lightning and thermal. Di ba? Mainit yun. Kasi di ba, kapag pag nag-lightning, lightning from steady muna, then potential muna, then nag-lightning, electrical na, it has ions, mga ganon. So, lightning. Okay. And after lightning, there is thermal. Para siyang mainit sa pakiramdam. Ganon. So, lightning, potential muna siya, potential to electrical, to light, and to thermal. Okay, ganun po. Sige, hindi ko makita yung mga ano nyo. Sige, ilan yung score nyo? How's your score? Okay. How's your score, everyone? Okay. Sige, how's your score? 50 over 50. Comment ka dyan or sulatan mo yung notebook mo. I will tap the left. Okay, ganun. So, 45 to 49, isulatan mo dyan yung notebook mo. I am the next licensed professional teacher. 41 to 44, tell yourself, I'm doing a great job. 36 to 40,
I am better than yesterday. 31 to 35, nothing is impossible. And 1 to 30, I'll make my family proud. So regardless of your score, today, tell yourself na you will become the next licensed professional teacher and the next top-notcher. Okay? Tell yourself, wag kang matakot. Wow! Ang taas ni ma'am. Oh, top-notcher na yan. Cutie. Ang taas din ni Sir Bench, 42. 40 to 50. Basta everyone, i-try nyo lang talaga, maglagay talaga. Mag-try nyo yung self nyo. I-challenge yung self nyo everyday. Magsagot kayo everyday. Okay? Marami akong pinupost nyo sa aking Facebook page. Check nyo lang po. Mga Google Form quiz na ginagawa ko talaga para sa inyo kasi free yan. That's why prepare nyo po yung self nyo kapag gumukuha kayo ng mga test. Again and again, screenshot nyo po ito if meron pa kayong tanong or worry ka ba sa board exam? Science major ka ba? Worry ka ba sa board exam? Tara, mag-aral tayo. Sige. This is the last slide. Somewhere, something incredible is waiting to be known. At ikaw yun. Asan ka man ngayon? You will be known as the next licensed professional teacher and the next top-notcher. Kaya mo yan talaga. Consistent lang sa pag-aaral. Wag kang mag-stop. Every day dapat madami ka dapat ma-learn. O 1 month na lang yung board exam nyo, dapat as of the moment siguro mga 80% ka na ready. Ganon. Mga 80 na dapat 70, 80 or pwede din mag 90 para ano na lang yung September mo. Kahit kailangan mo pa rin mag-aral, maganon. Okay? So tandaan mo, ikaw yung incredible talaga na waiting to be known. Ikaw yun. Congratulations in advance, everyone. I hope you learned something today. Sige, ingat po kayong lahat. Thank you so much. Bye-bye po. Amen, amen. Kaya nyo yan. Top-notcher. Sige. Bye-bye. Thank you po.